Ang pinakalayunin ng CCP ay ang mahuli ang lahat ng Kristiyano, maalis at tuluyang masugpo ang Kristyanismo sa China. Oras na makakita na sila ng pupuntiryahin, pwede na sila magpatuloy sa pag-aresto at pagpapahirap. Ang bawat pag-arestong ginawa nila ay masusing pinagplanuhan at mahigpit na kinontrol. Gumamit din sila ng maraming taktika sa mga pag-arestong ito. Una, pagsugod sa bahay ng mga Kristiyano para sa biglaang pag-atake at pag-aresto. Sa araw, habang nagtatrabaho sila, sinasamantala ng mga pulis ang pagkakataon para magpatulong sa mga residenteng tauhan ng komunidad, mga namumuno sa seguridad ng bayan, mga may-ari ng bahay, at iba pang kakilala para maaresto ang mga Kristiyano. Gumagamit sila ng mga dahilan gaya ng pagsusuri sa rehistro ng bahay, metro ng kuryente, mga kanal, at pagtatala sa mga umuupa ng maikling panahon lamang. Pumapasok sila sa bahay ng mga Kristiyano para maaresto sila. Minsan, sa gabi naman sila biglang sumusugod, sumasampa sa pader, at dinidistrongka ang mga pinto at mga bintana. Minsan, ginagamit nila ang mga susing nakuha nilang palihim para makapasok sila sa bahay ng mga Kristiyano. At minsan, kapag nasa labas ang mga Kristiyano, nananatili ang mga pulis sa bahay nila at naghihintay sa kanilang pagbabalik. Minsan nakatago sila malapit sa bahay ng mga Kristiyano para magbantay o inaaresto nila ang mga ito kapag ginagawa na nila ang mga alintuntunin gaya ng pagkuha sa ID, pasaporte o pensyon at iba pa. Pangalawa, pag-aresto sa mga Kristiyano habang nasa pagpupulong o nangangaral ng Ebanghelyo. Pangatlo, pag-aresto sa gitna ng interogasyon sa tabing daan at pagpapatrol. Sinusuyod ng mga pulis ang mga kalye, tinatanong ang mga taong nakabisikleta at nasa mga kotse, inaaresto ang mga Kristiyano. Kapag nakakakita sila ng ilang tao na magkakasama sa gubat o sa kalye, lumalapit sila para tanungin ang mga ito. Kapag nasa trabaho ang mga pulis trapiko at mga tauhang panseguridad at inililista nila ang mga sasakyang nagdadala ng mga gamit sa relihiyon o ang mga taong may dala nito, inaaresto nila ang mga ito. Sinusundan ang mga Kristiyano ng mga pulis na nakasibilyan para lihim silang arestuhin. Pang-apat, paglalagay ng mga patibong. Inaakit ng mga pulis ang mga Kristiyano sa istasyon ng pulis, mga bangko, paaralan, kainan at iba pa sa lahat ng klase ng paraan para maaresto sila sa ganitong klase ng lugar. Halimbawa, uutusan sila ng mga pulis na ipabago sa istasyon ang rehistro ng bahay nila o may ipagagawa sa kanila sa bangko. Panglima, pagtugis at paghuli. Kapag nalalaman ng mga pulis na umaalis ang isang Kristiyano sa rehiyon o nagtatago sa bahay ng isang kaibigan o kamag-anak, doon nila ginagawa ang pag-aresto. Pang-anim, pagbabantay at mga pag-aresto. Pagbabantay sa mobile phone ng mga Kristiyano para mahanap ang lokasyon nila at maaresto. Pagbabantay sa mga pampublikong telepono para mahuli ang mga Kristiyano. Pagbabantay sa paggamit ng internet ng mga Kristiyano, pagkonekta sa mga IP address para maaresto sila. Pang-pito, paghahanap at mga pag-aresto. Pagbabantay sa mga telepono para malaman kung may mananampalataya sa isang bayan. Pagkatapos ay hahanapin sila sa bawat bahay. Oras na malaman na pumunta ang mga Kristiyano sa isang partikular na bundok, tutugisin at aarestuhin sila ng mga pulis at ng mga aral na aso. Pangwalo, pagsasama-sama. Pinalilibutan ng dose-dosenang armadong opisyal ang mga Kristiyano at inaaresto sila. Pangsyam, espesyal na operasyon ng pag-aresto. Lihim na nagsasagawa ang CCP ng kabi-kabilang espesyal na operasyon para arestuhin ang mga Kristiyano.